Isang gabi lang, isang maling desisyon at nawala sa kanya ang ama, ang kapatid, at ang babaeng mahal niya. Hindi siya kriminal, hindi rin siya pulis. Nahulog siya sa gitna ng digmaan, pulis, laban sa Russian Mafia. Isa lang siyang club manager sa New York. Mas pinili niya ang gabi, ang tugtugan, at ang pera kaysa sundan ang yapak ng ama at kapatid niya na parehong pulis. Pero nang may illegal na droga na pumasok sa club niya, hindi na siya pwedeng manahimik. Isang raid, isang putok ng baril, at isang pamilya ang tuluyang nasira. Kapag ang kalaban mo ay kaibigan, at ang batas ay sarili mong dugo, sino ang pipiliin mo? Ito ang kwento ng lalaking ayaw maging pulis, pero napilitang pumatay para sa kanyang pamilya. Balikan natin ang action thriller movie na We Own the Night. Isang kwento ng kapangyarihan, katapatan, at mga desisyong may kapalit na dugo. Brooklyn, New York, year 1988. Kakaibang gabi ito para kay Bobby at sa kasintahan niyang si Amada. Nasa loob sila ng kotse, pareho pang kinakabahan bago pumasok sa isang party. Halika na, honey, kailangan mo silang suportahan, paanyaya ni Amada. Nagpaalala naman si Bobby, medyo seryoso ang tono. Walang dapat makaalam nito sa club, tumango si Amada, at sabay na silang pumasok. Ang party ay nasa isang bulwagan sa itaas ng simbahan. Formal ang mga tao, tahimik ang musika, malayo sa maingay at masiglang party na nakasanayan ni Bobby sa club. Selebrasyon ito para sa promotion ng kuya niyang si Joe. Opisyal na siyang captain ng pulis, isang posisyong minsan ding hinawakan ng kanilang ama na si Albert Grusinski, ang hepe ng pulisya. Ipinakilala ni Bobby si Amada sa kanyang ama at kapatid. Simple lang ang naging pagbati nila. Halatang hindi ganoon kainit. Pagkatapos, agad siyang niyaya ni Albert papasok sa loob ng simbahan. May mahalaga raw silang dapat pag-usapan. Pagdating nila sa loob, unang nagsalita si Joe. Pamumunuan ko ang isang bagong anti-drugs team simula next week. May nag-abot kay Bobby ng isang larawan, si Vadim Nijinsky. Kilala niya ang mukha. Madalas itong magpunta sa club. Pamangkin ito ng may-ari, ang boss niyang si Mr. Marat. Isa siyang drug dealer, paliwanag ni Joe. Iba't ibang klase ng droga ang binibenta niya. At sa lugar mo siya mismo kumikilos, sa El Caribe. Umiling si Bobby. Wala akong alam tungkol diyan, sabi ni Joe. Alam na nila iyon. Naimbestigahan na ang buong management ng club. Malinis ang lahat. Pero kailangan pa rin nila ang tulong ni Bobby para bantayan si Vadim. Bakit ako? Kayo ang mga pulis, sagot ni Bobby. Bakit kayo lumalapit sa akin? Sumagot si Joe, halatang naiinit na ang ulo. Nasisira na ang syudad. Wala ka bang pakialam? Ang dami nang nagiging addict sa New York at ang dami na ring pulis ang namamatay dahil sa mga dealer. Pero para kay Bobby, hindi na iyon problema niya. Uminit ang usapan ng magkapatid na gitna ang kanilang ama at pinatigil sila. Bago umalis, tumingin si Joe kay Bobby. Mag-iingat ka sa mga susunod na linggo. Naiwan sa loob ang mag-ama. Kita sa mukha ni Albert ang pagkadismaya. Matagal na silang hindi nagkikita at hindi rin sinasagot ni Bobby ang mga tawag nito. Alam mo, kaya sana kitang bigyan ng magandang trabaho kasama namin, sabi ni Albert. Kung nagtanong ka lang, napangiti si Bobby. Halos natatawa. May trabaho ako. Masaya siya sa buhay bilang isang club manager. Malayo sa mundo ng pulisya na ginagalawan ng pamilya niya. Pero habang tumatagal ang usapan, mas ramdam ni Bobby ang panghuhusga ng ama. Hindi na niya kinaya kaya tumayo siya para umalis. Pero bago siya makalayo, nagsalita pa si Albert. Isang huling paalala na may bigat at babala. Hindi magtatagal, kailangan mong mamili kung kakampi ka ba namin o ng mga drug dealer. Dito pa lang, malinaw na, hindi lahat ng laban may panalong panig. Kinabukasan, bumisita si Bobby sa bahay ni Mr. Marat. Mas malapit pa siya sa pamilyang ito kaysa sa sarili niyang kadugo. At may dala si Mr. Marat na magandang balita. Gusto niyang magtayo ng isa pang club at si Bobby ang gusto niyang mag-manage. Napangiti si Bobby dahil matagal na niya itong pangarap. Nagbigay siya ng ideya. Bakit hindi sa Manhattan? Pwede tayong kumuha ng malaking building. Isang malaking club na iba't ibang tema ang bawat palapag. Nagustuhan iyon ng asawa ni Mr. Marat. Marami siyang magandang ideya. Huwag mong hayaang sirain ni Vadim ang lahat, sabi niya sa wikang Russian. Hindi ito naintindihan ni Bobby pero naramdaman niyang may tensyon. Biglang nagsalita ang anak ni Mr. Marat. Malaking halaga ang kakailanganin, Papa. Kakayanin ba ng fur business mo? Napahinto si Mr. Marat. Malaking puhunan, malaking panganib, pero mas malaki ang tiwala niya kay Bobby. Kaya pumayag siya. Sa sobrang tuwa, hinalikan ni Bobby ang noo ni Mr. Marat, parang tunay na ama. Pagbalik ni Bobby sa El Caribe, buhay na buhay ang club, puno ng tao. Maingay ang tugtugan. Ramdam niya ang sigla ng gabi. Una niyang nilapitan ang host na si Jumbo, ang matalik niyang kaibigan. Ako na ang susunod na hari ng New York, masaya niyang sabi. Sa wakas pakiramdam ni Bobby, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya. Pero sa gabing iyon din pala, masisira ang lahat. Biglang may sumigaw sa loob ng club. Mga pulis ito! Sa isang iglap, gumuho ang mundong binuo ni Bobby. Nagkagulo ang lahat. Isang raid. Sunod-sunod na pumasok ang mga pulis at nangunguna sa kanila si Joe. Itaas ang mga kamay. Walang gagalaw. Kinapkapan ng isang pulis si Jumbo.
Galit na lumapit si Bobby, handa sanang ipagtanggol ang kaibigan. Sinong nag-utos nito? Sigaw niya, pero agad siyang sinunggaban ng dalawang pulis. Nang pumalag siya, agad siyang pinaghinala ang gumagamit ng droga. Walang nagawa si Amada kundi panoorin habang pinaiinom ng charcoal si Bobby para alisin daw ang droga sa katawan niya. Samantala, hinarap ng mga pulis si Vadim kay Joe. May nakuha si Joe sa bulsa nito, isang makapal na bungkos ng pera. Mayabang itong pinunit ni Joe sa harap ni Vadim, parang hamon. Pero kahit anong hanap nila, wala silang nakitang droga sa kanya. Isang tauhan lang ni Vadim ang nahulihan at doon siya nagbanta. Pag kumanta ka, pupuntahan namin ang nanay mo, sabi ni Vadim sa wikang Russian. Pagkatapos ng raid, dinala si Bobby sa presinto. Inaresto siya ng mga pulis, drug possession at resisting arrest. Pero pagdating nila roon, nasa sahig na ang tauhan ni Vadim. Ginilitan ang sariling leeg. Nagkatinginan sina Bobby at Joe. Alam nilang may mensaheng iniwan ng sindikato. Dumating si Albert para palabasin si Bobby. Pinakiusapan ako ng kapatid mo, malamig niyang sabi. Kung ako lang, hahayaan kitang mabulok dito. Para kay Bobby, malinaw ang tama sa dibdib niya. Pagtataksil ang ginawa ni Joe. Ginulo nito ang buhay na pilit niyang inilalayo sa mundo ng pulisya. Pagkalabas, agad niyang hinarap si Joe. Nagpalitan sila ng may init na salita. Sa dinami-dami ng lugar, tumataas ang boses ni Bobby. Doon ka pa pumunta sa akin. Hanggang sa umabot sila sa pisikalan. At doon, tuluyang naputol ang ugnayan nilang magkapatid. Hindi nagtagal, may gumanti. Habang pauwi si Joe, may lumapit na lalaking may takip ang ulo. Isang putok. Bumagsak si Joe sa kalsada. Samantala, si Bobby ay abala sa pagsusugal. Puno ng pera, baraha at alak ang mesa. Pero isang tawag ang sumira sa gabi niya. Kasama ko lang siya kanina. Hindi makapaniwala si Bobby. Agad siyang nagtungo sa ospital. Walang direktang ebidensya, pero iisa ang hinala ng lahat. Mga Russian ang salarin. At kahit walang nagsabi, ramdam ni Bobby, sinisisi siya ng lahat. Pagpasok niya sa kwarto, hindi niya napigilang maluha nang makita ang kalagayan ng kuya niya. Hinawakan niya ang kamay nito at humingi ng tawad. Pagkatapos, dumiretso si Bobby sa bahay ni na Amada. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit at takot. Biglang nawala ang dating masayahing Bobby. Tahimik siya ngayon, at kahit ang mga biro ni Jumbo, wala nang epekto sa kanya. Hindi nagtagal, nakipagkita si Vadim kay Bobby. May alok ito na negosyo, bagong shipment, mas malaking operasyon, mas malaking pera. Huwag kang mag-alala, hawak namin ang pulis, sabi nito. Habang kalmado ang tono ni Vadim, bigla niyang binanggit ang nabaril na pulis. Hindi raw iyon aksidente, at doon nanginig si Bobby sa loob. Nakumpirma niya ang matagal na niyang kinatatakutan. Si Vadim ang nagpapabaril kay Joe. At nang marinig niyang isusunod daw nila ang ama niyang si Albert, halos sumabog sa galit si Bobby, pero pinigilan niya ang sarili. Huminga, nagpanggap na interesado. Sinabi niyang pag-iisipan niya ang alok. Dumiretso si Bobby sa presinto. Inilahad niya lahat kina Albert at Michael, ang operasyon, ang banta, at ang pag-amin ni Vadim. Pero ayaw ni Albert. Pagkatapos ng nangyari kay Joe, hindi niya kayang isama ang isa pa niyang anak sa ganitong panganib. Gusto niya ng legal na ebidensya. Malinis, walang shortcut. Walang nakakaalam sa club na pamilya tayo, sagot ni Bobby. Bobby Green ang kilala nilang pangalan ko, hindi Grusinski. Tahimik ang ama. Alam niyang tama si Bobby. At alam din niyang sobrang delikado ito. Kaya kahit masakit, hindi pa rin siya pumayag na masangkot ang anak sa gulo. Lumipas ang ilang araw, hindi mapakali si Bobby. Hindi niya kayang hintayin na may mangyari sa kanyang ama, kaya bumalik siya kay Michael. Nag-volunteer siyang tumulong. Isinuot nila kay Bobby ang wire, isang lighter na may nakatagong recorder. May nakahandang backup daw, sabi ng mga pulis. Pero malinaw kay Bobby, kapag nagkamali siya lang ang kawawa. Tumawag siya kay Vadim. Magkakaroon sila ng meeting sa boardwalk, 1 oras lang, at mag-isa dapat. Walang dapat nakakaalam kung gusto mo pang makita ang girlfriend mo ng buhay. Pagdating ni Bobby, agad siyang isinakay sa kotse, kinapkapan, tinakpan ang ulo, at dinala sa isang lumang gusali, isang illegal drug factory. Nandoon si Vadim. Ipinakita nito ang operasyon, mga makina, mga sako ng droga, at mga tauhan. Inalok siya ng sample at suminghot si Bobby habang pinipilit kontrolin ang sariling kaba. Pero napansin ni Vadim ang mabilis na paghinga niya. Kinakabahan ka ba? Naghihinalang tanong ng Russian. Nagpaliwanag si Bobby pero halata ang takot. Kinapkapan siya ni Vadim. Kinuha ang lahat ng gamit. Teka, seryosong tanong ni Vadim. Bakit may lighter ka na tapos may posporo ka pa? Kinuha niya ang lighter. Inalog. 1 segundo, 1 tunog, 1 kamatayan ang pagitan hanggang sa mahulog ang wire mula sa loob. Pero huli na, nabigkas na ni Bobby ang code word. Agad lumusob ang mga pulis, nagputukan sa buong gusali.
Nagsitakbuhan ang mga tauhan ni Vadim. Nabugbog si Bobby ng isa sa mga ito pero nagawa niya itong saksakin para makawala. Nagpapanik na si Bobby sa sunod-sunod na putok. "Kasamahan niyo ako," sigaw niya sa isang pulis. Pero tuloy-tuloy lang ang pulis sa pagbaril. Sa sobrang takot, tumalon si Bobby sa bintana. Tumama sa matigas na bakod bago tuluyang gumulong pababa sa kalsada. Sinubukan ding tumakas ni Vadim sa isa pang bintana pero nahuli rin siya ng mga pulis. Galit na galit si Albert nang malaman ang nangyari. Pagdating niya, nakasakay na sa ambulansya ang bunsong anak. Hinaplos niya ang mukha ni Bobby. "Mag-iiba na ang lahat mula ngayon, Bobby," sabi ni Albert. "Poprotektahan ka namin." Pero hindi nila alam. Mula sa police car, narinig ni Vadim ang sigaw at pagwawala ni Albert. Doon niya natuklasan ang hindi dapat niyang malaman. Mag-ama pala sila at isang araw, babalikan niya ang pamilya Grusinski. Lumipas ang ilang buwan at totoo ang sinabi ni Albert. Nagbago ang lahat. Nasa police protection sina Bobby at Amada. Palipat-lipat ng hotel. Laging may bantay habang hinihintay ang hatol para kay Vadim. Pero ngayong araw, pinayagan silang lumabas. May espesyal na dahilan. Uuwi na si Joe mula ospital. Nagkita ang magkapatid. Nagyakap sila. May munting ngiti si Bobby pero may kakaiba kay Joe. Tahimik, malamig, parang malayo ang tingin. Habang kumakain, bumulong si Amada. "Pwede ba nating puntahan ang nanay ko?" Umiling si Bobby. "Sorry honey, hindi sila papayag." Dahil sa buong pangyayari, bigla ring bumaliktad ang mundo ni Amada. Pero tiniis niya ito dahil mahal niya si Bobby. Tinawag ni Albert si Bobby. Paglapit niya, nakita niyang seryoso ang usapan ni na Joe at mga pulis. "Kailangan nating mapakanta si Vadim," sabi ng isa. "Wala na tayong ibang lead." Tinanong ni Joe kung nasuri na si Mr. Marat. Saglit silang nagtinginan. Wala raw kahina-hinala sa matanda. Abala lang ito sa fur business, mga balahibo ng hayop, at sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Kumpiyansa si Joe. "Aamin din yan sa korte," sabi niya. Biglang sumingit si Bobby. "Hindi yan mangyayari." Napatingin sa kanya ang lahat. Wala siyang tiwala sa mga pulis, dagdag niya. Sa tingin niya, isang malaking biro lang kayo. Nagsalita ang eksperto, sagot ni Joe. "Hindi mo na kailangang makialam dito." Hindi alam ni Bobby kung bakit biglang nagbago ang ugali ng kuya niya. Para maiwasan ang gulo, umalis na lang siya. Tumayo si Albert. "Hindi mo alam kung ano ang ginawa ng kapatid mo para sa'yo," sabi ni Albert kay Joe. Nilapitan niya si Bobby at ipinaliwanag ang lahat. Posible raw na may stress disorder si Joe. Madaling uminit ang ulo niya. Marami siyang pinapasan at iniisip. Pero hindi na iyon iniisip ni Bobby. Mas iniisip niya si Amada. Umalis daw ito, papunta sa bahay ng ina niya. Bago siya umalis, may inialok si Albert. "Marami raw pulis ang humanga sa ginawa ni Bobby. Baka gusto mong magtrabaho para sa amin," sabi ng ama. "Magagamit ng department ang kaalaman mo." Hindi siya sinagot ni Bobby. Sa kabila ng lahat, ayaw pa rin niya sa mundong iyon. Nagpaalam siya agad sa ama at sumunod kay Amada kasama ang police escort. Pagdating niya, nakita niyang masayang nakikipagbiruan si Amada sa ina niya at kay Jumbo. Pero agad nawala ang ngiti ng babae nang makita si Bobby. "Pasensya na po, pero bawal siyang manatili rito," seryosong sabi ni Bobby sa ina ni Amada. Lumabas sila ni Jumbo. Pinagsabihan niya ang kaibigan. "Delikado ito, Jumbo. May mga taong gustong pumatay sa akin," paliwanag ni Bobby. "Ayos lang, tinawagan niya lang ako," sagot ni Jumbo. "Tatanungin ko sana, ayos ka lang ba?" At sa simpleng tanong na iyon, bumigay si Bobby. Niyakap niya si Jumbo ng mahigpit. Miss na miss ni Bobby ang mga kaibigan, ang club, ang dati niyang buhay, at alam niyang ganun din si Amada. Sa loob ng kotse, nangako siya. 2 buwan na lang, hahatulan na si Vadim. Matatapos na rin ang lahat. Pero ang kalayaang hinahangad ni na Bobby at Amada, lalong lumalayo sa kanila. Isang matinding balita. Nakatakas si Vadim sa kulungan. Agad na pinuntahan ni Albert sina Bobby para ilipat sila sa ibang hotel. Nag-aalala si Bobby. "Hindi niyo na siya mahuhuli ulit?" sabi niya sa ama. "Bobby, ipinapangako ko, poprotektahan kita." Tinapik siya ni Albert sa balikat. Pilit na nagpapalakas ng loob. 3 sasakyan ang dapat na nasa convoy. Si Albert ang nasa unahan. Sa gitna, sina Bobby at Amada. At sa hulihan, dapat may isa pang police car. "Nasaan yung isa?" tanong ni Bobby. Malakas ang ulan. Halos wala silang makita. "Dapat nasa likod lang," sagot ng driver. Biglang may pumantay na puting kotse sa tabi nila. Sunod-sunod na putok. Agad lumipat si Bobby sa manibela. "Magtago ka," sigaw niya. "Paano nila tayo nahanap? Wala dapat nakakaalam kung nasaan sila." Umarangkada ang puting kotse. Kitang-kita ni Bobby ang gitgitan ng 2 kotse sa unahan. Biglang may malaking truck na humarang sa daan. Napilitan si Bobby na lumiko at napunta sa kabilang lane. Sa likod niya, umiiyak na sa takot si Amada. Nakabalik si Bobby sa tamang lane kung saan naghihintay ang puting kotse. Agad siyang pinaputukan. Pero nakaiwas si Bobby, pilit na kinokontrol ang manibela kahit nanginginig ang kamay. Ayaw niyang iwan ng ama.
Kahit alam niyang delikado, sinundan pa rin niya si Albert. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaki na dumungaw sa bintana ng puting kotse. May hawak itong rifle. At tinamaan si Albert. Sa gitna ng malakas na ulan, hindi bala ang pinakamabigat, kundi ang pagkawala ng taong pinakamahal niya. Nakita niyang nawalan ng kontrol ang sasakyan ng ama. Bumangga ito sa gilid ng kalsada. Gumapang palabas si Albert, pilit na lumalaban. Tumakbo si Bobby, sumisigaw, umiiyak. Lumuhod siya sa tabi nito. Sinubukan niyang patayuin ang ama, pero hindi na ito gumagalaw. At doon, nawalan ng malay si Bobby. Nagising si Bobby sa isang hotel room. Umaasang bangungot lang ang lahat. Naroon si Joe. Mahinang boses, pero diretso nitong sinabi ang totoo. Wala na ang ama nila. Biglang niyakap ni Bobby ang kapatid. Umiiyak. Pinanood ko siyang mamatay, parang batang nagsusumbong sa kuya. Mahigpit siyang niyakap ni Joe. Narito lang ako, magiging okay rin ang lahat. Maraming tao ang dumalo sa libing ng hepe. Puno ang lugar ng mga pulis. Pati si Mr. Marat ay nakiramay. Pero si Bobby, parang manhid na sa sakit. Wala siyang maramdaman kundi bigat at pagod. Hindi kalayuan. May nakita siyang 2 binatilyo. Nakangiti ang mga ito sa kanya, parang nang aasar. At lalo lang siyang nanghina. Kinagabihan sa hotel, nadatnan ni Amada si Bobby na abala sa isang exam. Ano to? Magpupulis ka? Tanong ni Amada. Hindi mo man lang ba ako sasabihan? Tumayo si Bobby. Kumuha ng alak, hindi sumagot. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, naiiyak na sabi ni Amada. Pwede kang mapatay doon. Tingnan mo ang kapatid mo, ang ama mo, namatay para sa wala. Biglang uminit ang ulo ni Bobby. Huwag kang magsalita tungkol sa kanila. Nauwi sa sigawan ang magkasintahan. Hindi ka pwedeng magpulis, hindi kita papayagan. Kailangan kong gawin to, sigaw ni Bobby. At walang pasabi, isinara niya ang pinto ng kwarto. Naiwan si Amada. Umiiyak, mag-isa. Kinabukasan, humarap si Bobby sa commissioner. Porma lang suot, maayos ang gupit. Ito ang uri ng Bobby na matagal nang gustong makita ng ama niya. Pero huli na. Walang buhay ang kanyang mga mata habang nanunumpa. Conditional member siya ng kapulisan hanggang matapos ang kaso ni Vadim. Pagkatapos nito, kailangan niyang pumasok sa Police Academy. Nagkita sila ni Joe sa presinto. Humingi ito ng tawad. Hindi mo kailangang mag-sorry, sagot ni Bobby. Hindi ako nakinig sa inyo ni Papa. Natawa si Joe, saka biglang naging seryoso. Inggit nga ako sa'yo dati, amin niya. Wala akong tiwala sa sarili ko, kaya sinunod ko lang lahat ng gusto ni Papa. Pero ikaw, malaya ka. Doon lang nakita ni Bobby ang bigat na pasan ng kapatid. Ngumiti siya ng mahina. Mahuhuli natin si Vadim, sabi niya. Pagbalik ni Bobby sa hotel, isang sulat ang inabot ng pulis na nakabantay. Sulat ni Amada, isang pamamaalam. Pinili niya ang hustisya at kapalit nito, pag-iisa. Pero walang oras si Bobby para malungkot o magluksa. Bumalik siya sa El Caribe, umaasang may makukuhang impormasyon kay Jumbo. Wala raw nababalitaan si Jumbo. Pero habang nagkukwentuhan sila, may nabanggit itong isang bagay. Baka kailangan lang ni Amada ng space. Halos mabaliw siya noong nasa Q-Motor Inn kayo, sabi ni Jumbo. Kumunot ang noo ni Bobby. Paano mo nalaman kung saan kami tumuloy? Hindi agad nakasagot si Jumbo. Pagkatapos ng ilang segundo, ang sabi niya, nabasa ko lang sa dyaryo. Biglang tumigas ang mukha ni Bobby. Tinawag niya si Jumbo at niyaya ito sa labas. Pagdating doon, bigla niyang hinawakan ang ulo ni Jumbo. Mahigpit. Sinabi sa'yo ni Amada kung saan kami tumutuloy, sabi ni Bobby. Halos hindi gumagalaw si Jumbo, napapikit sa takot. Hindi niya natapos ang salita. Namatay ang tatay ko dahil sa'yo. Doon na umamin si Jumbo. Sinubukan niyang bigyan ng maling impormasyon ng ibang tao. Kanino? Matigas na tanong ni Bobby. At ang sagot, isang pangalang hindi niya inakalang maririnig, si Mr. Marat. Ang lalaking tinuring niyang ama, ang taong pinagkatiwalaan niya. Inamin ni Jumbo ang lahat sa mga pulis. Ginagamit daw ni Mr. Marat ang mga apo niya sa drug delivery at may shipment bukas. Pero hindi niya alam saan ito magaganap. Sa Floyd Bennett Field, sabi ni Bobby, doon dinadala ni Mr. Marat ang mga apo niya tuwing Martes. Agad naghanda ang mga pulis. Inabot ni Joe ang baril ng kanilang ama kay Bobby. Tahimik itong tinanggap ni Bobby. Parang tinanggap din niya ang bigat ng pagiging Grusinski. Kinabukasan, makulimlim ang langit. Nakatago ang mga pulis sa damuhan, nakahanda. Mula sa malayo, nakita nila si Vadim, si Mr. Marat at ang mga bata. Hintayin nating matapos ang bentahan, utos ni Joe. Sa loob ng isang lumang gusali, doon tuluyang nabunyag ang paraan ng operasyon. Ipinapasok nila ang droga sa fur business ni Mr. Marat. Kapag piniga ang balahibo sa tubig, lumalabas ang puting kemikal. At kapag pinainitan ang tubig, nagiging pulbos ulit ang droga. Napabilib ang buyer. Sige, ibigay niyo na ang pera, utos nito sa mga tauhan. Dito na sumigaw si Joe sa megaphone. Mga pulis ito, ibaba niyo ang mga armas niyo. Agad silang pinaputukan ng mga tauhan ni Mr. Marat. Gumanti ang mga pulis.
Nagkaroon ng matinding barilan. Napadapa si Joe habang umiiwas sa mga bala. Sa paglingon niya, napatingin siya sa isang kasamahan. Nabaril ito sa ulo. Biglang bumalik kay Joe ang trauma. Nabigla siya. Hindi makagalaw. Mabigat ang paghinga. Parang bumalik ang lahat ng dati niyang takot. Inihabilin ni Bobby ang kapatid sa isang pulis at sumugod. Isa lang ang target niya, si Vadim. Sinunog ni Vadim ang mga ebidensya tapos tumakas sa likod ng gusali. Hinabol siya ni Bobby sa dalampasigan sa madamong bahagi ng field hanggang bigla na lang nawala si Vadim. May narinig si Bobby na paggalaw, pero si Michael lang pala. Lumabas na tayo, utos ni Michael. Sinindihan nila ang tuyong damo, kumapal ang usok sa paligid. Lahat nakaabang sa paglabas ni Vadim, maliban kay Bobby. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa usok. Pinapabalik siya ng mga pulis, pero hindi siya nakinig. Pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot ni Vadim sa pamilya niya, hindi sapat na makulong lang ito. May narinig siyang pag-ubo. At sa wakas, natagpuan niya si Vadim. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit si Bobby. Tahimik, matigas ang mukha. Pinanood niya habang unti-unting nawawalan ng hininga ang lalaki. Paglabas niya, hinarap niya si Mr. Marat. Pinaluhod siya ni Bobby. Walang sinabi, walang emosyon, isinauli niya ang baril sa pulis. Tapos na ang trabaho niya rito. Pagkatapos, bumalik siya kay Joe. Dalawang magkapatid, pumili ng magkaibang landas. Pero isang mapait na trahedya ang nagbalik sa kanila sa iisang daan.